ng Diyos. Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat kami ay pinagbuklod. Buklod niyo po muli, pinagsama-sama, hindi po sa aming mga kagustuhan, hindi po sa aming pamamaraan, Panginoon, kundi sa inyong salita. Binalaan niyo po, Panginoon, ang mga tao about leavened bread. Itong leavened bread na ito ay corruption sa pagtuturo, kasalanan at kalayawan ng kanilang mga laman. Ito na yung sinasabi niyo na pagpiplease sa mga tao, Panginoon. Ngayon, kitang-kita po namin, Panginoon, na hinaluan ng mga tao ngayon ng katotohanan at kasinungalingan ng inyong salita, at dito ngayon nagkakameron ng malalang deception, corruption, kasalanan sa mundo. Kitang-kita po ngayon ng aming mga mata, Panginoon, kung ano ang nangyayaring kasamaan bago niyo sunugin ang mundong ito. Pinangako niyo muli, Panginoon, na hindi nilulunodin ang mundong ito ng tubig. Pero ngunit kayo ay isang apoy, Panginoon, na binalaan ang lahat ng tao na hindi sa apoy, hindi sa tubig, kundi sa apoy. At kitang-kita po namin, Panginoon, ang kalayawan at kasamaan at korupsyon ng mundo. At kami humihingi ng awa sa inyo, Panginoon. Kaawaan niyo ang mga tao na malayo pa rin ang puso sa inyo. Kaawaan niyo ang mga tao na hindi alam ang inyong pagmamahal. Kaawaan niyo ang mga tao na wala at malayo ang kanilang mga puso kasi may pagnanasa sila sa kasamaan ng mundong ito. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba bago ang inyong paghahatol. Kami po ay nagsasabi at talagang pinatutunayan sa kasamaan ng mundong ito na maglalaho ang mundong ito at kasalukuyang langit ngayon. Pero ni isang tuldok niyo, tuldok ng inyong salita, Panginoon, ay hindi maglalaho. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo, dakilang Diyos, dakilang tagapagligtas, at Diyos ng lahat ng Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng Israel na siyang lilipol ng lahat ng iba't ibang parte ng bansa na maraming iba't ibang Diyos. Ikaw lang ang tunay na dakilang Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na tunay na tapat. Ikaw ang Diyos na siyang magbibigay ng reward sa bawat isa. Panginoon, dakilang Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nawa ay hipuin niyo po ang puso ng mga taong malayo pa rin sa inyong salita. Hipuin ang kanilang mga puso na nawa ay makapagbago sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maraming salamat, Panginoon. Nawa po ay mapagtagumpayan namin ng kasamaan ng mundong ito sa inyong malapit na pagbabalik. Maraming salamat po. At nawa po ay maging successful ang araw na ito na makapag-share kami ng inyong salita. At maging maayos ang inyong salita, Panginoon, sa bawat araw. Tanggapin ng bawat tao ang inyong pagmamahal at inyong babala sa inyong pagbabalik. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng counseling ng inyong salita ay laging sa inyo, Panginoon. At itataas namin ang inyong pangalan at hindi tao. Hindi kahit sinong tao sa mundong ito, kundi kayo lamang, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one true living God. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa ating topic ngayong gabi, okay? Ang ating topic ngayon is 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 10, okay? Nandito na po sa ating nasa taas na po, okay? Nakalagay na dyan. 1 Timothy, yan din po yung version na aking gagamitin, okay? Sinasabi sa kasulatan, 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 10, okay? Sabi dito, greetings from Paul, an apostle of Christ Jesus. I am an apostle by the command of God, our Savior, and Christ Jesus, our hope. So, sa apat na gospel, sa Mark, sa Luke, hindi natin makikita yung buhay ni Paul doon. Okay? Kasi ang tinawag ni Paul doon ay sina Matthew, sina John, pero sa Book of Acts, mababasa nyo dito kung paano nakilala ni Paul, okay?
At saka kung paano nakilala ni Paul ang Panginoong Hesukristo, kung paano siya nagpakita sa kanya nung siya ay naglalakad sa daan na madilim, at kung paano dito nagkameron sina Silas, parte na kasama ni Paul, at sina Timoteo. Sinasabi dito na siya ay tinawag at ginawang apostol, tinawag ng Diyos at ng ating tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. To Timothy, a true son, to me in the faith we share, grace, mercy, and peace from God the Father and Jesus Christ our Lord. So ito ay naging kasamahan ni Paul, si Timothy, kasama dyan sina Silas, okay? So sinasabi dito, warnings against a false teaching. Kung nagkameron sa parte ng Old Testament, okay, katulad ng parte ni na Saul at ni Samuel, okay, kung may tinawag ang Panginoon doon, katulad sa panahon ng Macedonia, okay, sa Ephesus, na nilakbay ni Paul, kitang-kita rin po natin ngayon ang kalaganapan ng pagpiplis sa laman ng tao. Okay? At sinabi sa 1 Corinthians that the flesh of people is idolatry. Kasi akala ng tao ang idolatry ay pagsamba lamang sa mga statue. Okay? But ang laman sa henerasyong ito, the great fall away. 2 Thessalonians chapter 2. Pakinggan nyo. When I went to Macedonia, I asked you to stay in Ephesus. Ito na po yan. Sir John, yes po, kakastart lang. Some people there are teachings that are not true, and I want to tell you to them to stop. Verse 4, tell them that not give their time to meaningless stories and long list of names to prove their family's history. Ito na po ang nangyayari ngayon. Akala ng tao ang tunay na katalinuhan ay pag-aaral sa mga history o tradisyon ng mundo na wala namang kabuluhan sa pagbabago ng buhay ng tao. Okay? That is meaningless na nangyayari pa rin ngayon. Magre-react sila, at mostly ito nga ay nasa mga content creator, which is yung mga manonood, yan ang nangyayari sa kanila. Pag napanood mo yung video na akala mo ay may karunungan, magre-react sila sa video. Pag-react sa video, hindi naman mabago ang buhay ng tao, hindi naman mabago ang laman ng tao. That is what? A false doctrine. Kasi kaya nga nandyan ang salita ng Panginoon ay para baguhin ang kalayawan at pagnanasa ng buhay ng tao sa kasamaan na nangyayari sa mundong ito. That is the fruit of Satan. Look of the people of the world. Amen? Kaya sinasabihan tayo dito, ang mga, alam mo yun, makikita nyo to sa mga podcast kahit sa ibang bansa. Magpo-podcast sila ng mga, what is Trinity? What is ganito? Alam nyo, kung yung mga pinagsasasabi nyong what is ganito, ay itinuturo nyo kung paano tatalikuran ng tao ang kasamaan sa nangyayari sa mundo, baka natuwa ang Panginoon. Yung sasabihin nila, if Moises is ganito, is Moises is... Ituro mo kung paano aalisin ang layaw sa laman ng tao. Kaya nga sinasabihan tayo dito, that is a meaningless teaching nang nangyayari sa Ephesus, in Macedonia sa Ephesus, at nangyayari pa rin kasalukuyan sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya the wrath of God is coming. Ang galit ng Diyos ay parating, katulad ng ginawa niya sa panahon ni Noah. Okay? In the flood of Noah, wait lang guys. The time of Noah, napaka-evil kasi nung time nung panahon ni Noah. Wait lang guys. Nung time ng panahon ni Noah, mababasa niyo doon na siping ang mga tao sa mga anghel. Kasi before, nakikita ng kasi nga, di ba, nung wala pa ang Panginoong Jesus, hindi pa siya bumababa, ang laging pinapadala ng Panginoon ay anghel para balaan ng tao, para bigyan ng babala, para bigyan ng ganito. Di ba, ganyan noon, ng Old Testament, na hindi pa bumababa ang Panginoong Jesus. Ngayon, nung bumaba yung Panginoong Jesus at i-fulfill ang propesiya, siya ay Word.
Ngayon, salita. Diba? The word become a flesh. Ngayon, sino ang kailangan mo? Ang Panginoon. Kaya nga sinasabihan tayo, seek the kingdom of God first. Now, in the time of Noah, nung time na yon, sobrang evil ng generation yon. But that time by the time, dyan lalo sumama ang mundo. After the flood. Okay, kaya ang mundo ay biglang tumanda. Kita nyo, di ba? Sinabi rin doon, biglang tumanda ang mundo after the flood. Tapos, kita nyo na after the flood, day by day, di ba, kung mababasa nyo sa book of Genesis, after, di ba, after Genesis, ang Panginoon ay galit saan? Sa bansa. Ang Panginoon ay laging galit sa bansa. Di ba, tinatawag niya si Propeta Ezekiel, si Propeta Jeremiah, balaan mo ang nation na ito, sapagkat ako ay galit sa kanila. Ngayon, ang Panginoon ay nagbabala hindi sa bansa, kundi sa mundo. Gaya ng panahon ni Noe. 2 Peter chapter 2, binigyan niya ng babala, di ba? Ang mga tao noon. Ngayon, sabi sa 1 Corinthians chapter 4, Romans chapter 1, 2 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 3, God wrath is coming. Ano po yung wrath na paparating? Hindi tubig, kundi apoy. Ang mundo pong ito ay magugulantang sa pagkalunod saan? Indulge by fire. Kaya nga sinabihan niya ang mga apostol sa panahon na yon, di ba? Pag hindi kayo tinanggap, ipagpag nyo ang inyong mga paa. Babalik sa kanila ang kanilang ginawa. Truly I say to you, mas malala pa sa nangyari sa Sodom at Gomorrah ang mangyayari sa bansang mangyan. Okay? So kitang-kita natin ang henerasyong ito bago bumalik yung Panginoon. Ang only way lamang po para tayo ay makatakas sa darating na hatol ng Diyos ay ano? Tanggihan natin ang kalayawan, kasamaan ng nangyayari sa mundo. When we say tanggihan, talagang, alam mo yon, ayaw mo na dito. Talagang gusto mo nang bumalik ang Panginoon. Gusto mo nang lumisan sa kasamaan yes, repent. Kailangan yung magbago ng buhay. Kasi kitang-kita natin, talagang si Satan ay furious at eager para dalhin ang mga tao ngayon kasama niya sa hatulan. Okay, so this is a warning ng Panginoon na sinasabi niya sa atin sa sulat na pinadala ni Paul na nangyari sa Ephesus at ngayon ay nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Sinasabi dito, it is a meaningless story na walang kabuluhan. Such things only cause arguments. Ito na ngayon, nangyayari talaga to guys. Ito yung mga nakikita. At mostly, ito pa yung mga nagte-trending. Hindi ko alam ha. Sa bagay, this is world of Satan. Okay? Ito ay kaharian ni Satan, itong mundong to. Kitang-kita natin na mas nag-ano pa yung mga podcast na yung mga, what is, if God so loved, why is ganito of this ganyan? Tapos sasagot yung isa, God is ganito. Yan ay arguments. Yan ay debate na akala mo lamang ay may kabuluhan. Akala, walang kabuluhan yan, okay? Mamaya na kayo mag-up, okay? Mamaya na. Anong sabi doon? Wala yung kahulugan, wala yung kabuluhan. Kasi ang gusto ng Diyos, pakinggan nyo. They don't, Mike? Wait lang po na. Okay. Okay na po? Okay na guys? Okay na. Okay, so magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? Pakinggan nyo ha, yan ay mga, akala mo, una mong tingin, yung mga ganyan, ay nagkukos lang yan ng arguments. Pero tingnan nyo ang sabi. They don't get help, God's work, which is done only by faith. Paano ka mananampalataya? Paano manampalataya ang isang tao? Paano po manampalataya ang isang tao? Ang pananampalataya ay pakikinig ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Diba? Ang pananampalataya ay hindi ka kukuha ng verse na pabor sa'yo na ABCD. Ang pananampalataya ay whole counsel ng salita at pagmamahal ng Diyos. Doon magsisimula ang pananampalataya. Verse 5, 1 Timothy chapter 1 verse 5,
My purpose in telling you to do this is to promote love, kind of love shown by those who thought are pure. Anong sabi? Ang purpose ng salita. Okay, ang purpose ng pagsasabi ng salita ng salita na sinasabi is to promote the love. Love is not kind na nagmamatter sa iyong pamamaraan. Nabanggit na natin to nung ito ay natapik natin. Love is the will of Christ. Love, tamahan, sabi dito, that's shown by those whose thoughts are pure. Ibig sabihin, ang pag-iisip ng mga yan ay wala na sa mundo. Hindi na nagnanasa ng mga kung ano-ano. Ang isipan ng mga yan ay nasa spirit at peace at yung nagbibigay sa kanila doon ay parang lagi silang nakikipag-usap sa Diyos. Okay? Who do what they know is right. So, kung ito daw mga taong to ay alam kung ano yung tama. Kasi nga, pure ang kanilang pag-iisip. Pag sinabing pure ang pag-iisip, alam nila ang kagustuhan ng salita ng Diyos. Alam nila yung kaloob ng Panginoon. So, pag sinabing alam nila yung kaloob ng Panginoon, wait lang, anong verse na ako? Verse 6. Tingnan nyo ha, ang layunin ng utos kong ito. You cannot speak the word of God, then malabas sa bibig mo ay pagka-curse sa kapwa. Baby, you will burn in hell. Maniwala ka. Ang sinasabi ng Panginoon ay dapat malinis ang iyong konsensya. Pag malinis ang iyong konsensya, alam mo na ang ginagawa mo lamang ay kaloob ng Diyos. Alam mo na ang iyong sinusunod lamang ay kaloob ng Panginoon at hindi ng tao. Diba? Malalaman mong pure ang konsensyang ng taong yan at totoong may pananampalataya yan kung ang kanyang sarili ay nakikitaan mo ng bunga, transformation sa kaloob ng Panginoon. Now, sinasabihan tayo, verse 6, may ilang tumalikod na sa mga bagay na ito at bumaling sa walang kwentang pakikipag. Actually, marami nang na-shake, guys. Kung nangyari nga ito sa panahon ng Macedonia, sa Ephesus at sa ating henerasyon ngayon ay mas lalong nangyayari. Kasi kitang-kita natin kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon. Ma'am Aya, magandang gabi po. 'Di ba? So ito ay walang kabuluhan. At may mga tao po ngayon, naniniwala kayo, marami na pong tao ang tumalikod talaga, guys. Even in our generation, sila ay bumaling sa walang kwentang, alam mo yon, debate, kung hindi nababago ang buhay mo sa kaloob ng Diyos, ang iyong laman sa kaloob ng Panginoon, that is useless. Maniwala ka. Kailangan, tingnan nyo ha, ang sabi dito, gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila, ni ang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. So, ito na nga yun, magre-react sa video, pero hindi naman mabago ang buhay ng tao, ang laman ng tao. Diba? Magre-react. Kukuha ng verse. Kung binabasa mo yung verse na yan, kung saan ang ibig sabihin niyan, di sana nalaman ng tao kung sino ang sinasabihan doon. Diba? Bakit ba hindi nila mabasa ng buo? Bakit hindi mabasa yung buo na salita ng Diyos? Bakit, diba, hamakin mo ang taong nagtuturo? Ibabasa mo ng buo. Amen? Kasi nga, piniplease din sila. Piniplease din ang kanilang mga laman. Kung tunay na kapagturo yan, ano sabi doon? Kung tunay na siya ay tagapagturo ng kautusan, bakit hindi mo hamakin na basahin kung ano yung sinasabi niya? Nang buo. Hindi na alam mo ikaw ay ABCD, EFG. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan pero hindi naman nila nauunawaan yun. Kung ano ang sinasabi nila. Kaya sinasabi sa kasulatan, alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong pamamaraan. Ito ay spiritual law. Pakinggan nyo. Sinasabi dito, we also know that
the law is not made for those who do what is right. So, ang kabatasang espiritual, alam natin na hindi para sa mga gumagawa ng tama at sumusunod sa kaloob, kalayawan, pagmamahal ng Panginoon. Alam natin na ang batas, pakinggan nyo, it is made for those who are against the law and refuse to follow it. Kung bakit ayaw mong sumunod sa kabatasan ng Panginoon? Sino tong natawag? Wait lang guys, may natawag. Sino to? I'll call you back. I'm busy. I'm busy. Bye. Okay. So, magpatuloy po tayo. Ano yun? Bakit ayaw nang mag-back? Okay. Start na tayo ulit. Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. It is made for those who against... Bakit ayaw mong sumunod sa kaloob ng Diyos? Amen? So, ang batas spiritual ay hindi po para sa mga taong sumusunod kasi sumusunod ka na nga. Alam mo na ang kaloob ng Diyos, so hindi yan para sa'yo. Ito ay para sa mga taong ayaw sumunod sa kaloob ng Diyos. Iisa-isahin natin. Okay? The law is for the sinners. Mga taong makasalanan at may mga kalayawan sa kanilang mga laman. Who are against God and that is who are against God and all that is pleasing to Him. So, ibig sabihin, ito ay para sa mga taong ayaw sa pamamaraan ng buong salita ng Diyos. So, ang batas espiritual ay para sa mga taong naniniwala sa Panginoon pero wala sa kaloob ng Diyos. Okay? Naniniwala sa Panginoon pero ayaw sa authority ng buong council na mamimili ka ng ABCD na verse pero wala sa kaloob ng Diyos. That is abomination and desolation, kaya hindi mabago ang iyong laman. Kaya ang iyong pag-iisip at ang iyong puso ay corrupted na nangyayari sa kasamaan ng mundo. Okay? Ano ang sabi dito? Pride man is pride. Repent! Magbago kayo. Okay? Walang pride month sa nakalagay sa Bible. Okay? Repent. Pakinggan nyo ha. Ito ay para sa mga taong ano? It is for those who have no. Tagalogin natin. Sino yun? Okay? Sino yan? Shanghai, mamaya na Shanghai. Bibigyan ng lollipop Shanghai, okay? Bibigyan ng lollipop. Mamaya na mag-ano. Mamaya na mag-bash, okay? Mamaya na mag-bash Shanghai. Bibigyan ng lollipop. Anong sabi dito? Anong sabi dito? Anong tayo? Verse 9. Okay, pakinggan nyo. Ito ay sa mga taong lumalabag sa batas, swail, ayaw kumilala sa Diyos, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, tingnan nyo ha, swail, kitang-kita nyo sa bunga, ang swail. Okay? Kitang-kita nyo sa bunga ang mga taong walang kalayawan sa kaloob ng Diyos. Mamaya, bibigyan ng lollipop. Okay? Mamaya, bibigyan ng lollipop. Anong gustong lollipop? Yung nabibili sa mall? Bibigyan mamaya. Okay? Anong sabi dito? Ayaw sa kaloob ng Diyos, sa kautusan para matuwid, kundi sa mga lumalabag sa batas. Hindi ito sa mga tuwid na tao na lumalakad sa kaloob ng Diyos. Ito ay sa mga taong kilala nyo na, makamundong tao at kilalang-kilala nyo sa mga ugali at pamumuhay nila. Ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan. Sila ay makasalanan. Sila ay sinner.
walang pagbabago, wala sa espiritual na kaloob ng Diyos. Walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang, at mamamatay tao. So, ibig sabihin po, ang batas espiritual ay para sa mga taong yan. Diba, mamamatay tao, mga swail, mga nagsasabing may Diyos, pero lapastangan, kahit sa mga magulang, walang respeto, diba? Kitang-kita ninyo sa mga ugali o bunga ni Satanas na ang nananahan sa kanilang mga isipan at mga puso, ito ay ayaw sa mga kaloob ng Diyos para baguhin ang kanilang buhay. Sila ay swail. Okay? Ayaw kumilala sa salita ng Diyos. Verse 10. Ang kautusan na ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad. Okay? Pag sinabing sexual na immoralidad, ito ay mga taong, alam mo na yan, sasabihin na don't judge, pero sila mismo, mga modern Pharisee, kaya kayo ginajudge kasi mali ang inyong pamumuhay. Amen? Nagigilty kayo kasi mali ang inyong pamumuhay. Ito ay para sa mga ano daw po ang kautusan ng Diyos? Para sa mga taong sexual na immoralidad. Mga nasa pulpit or simbahan, pero walang pagbabago. Mga bastos. Diba? Mga taong walang layaw sa kanilang mga laman. Tinigil yan. Baby, you will burn in hell. Yes, you are. Pag kayo ay nag-live-in, tapos wala kayong hamak, okay, na pagbabago, baby, you will burn in hell. Burn in hell. Okay? Pakinggan nyo. Bibigyan ng lollipop. Pag nakinig. Okay? Makinig. Modern Pharisee. Makinig. Sinasabi dito, ang kautusan ay para din sa mga nakikipagtalik sa kapwa. Pakikipagtalik sa kapwa, ito na nga yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Baby, you will burn in hell. So, walang pinapabura ng Diyos. Babae, lalaki, 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 babae, babae. Baby, you will burn in fire, burn in fire. Forever and ever. Amen? Yan ang kautusan ng Diyos. Pag hindi nyo itinigil ang mga kalayawan ng inyong laman, kayo ay magsasuffer. Hindi 1 taon, hindi 2 taon, kundi forever and ever na mga taong nandoon. You will burn in hell. You need to focus your mind and your heart to deny your desire and take up your cross. And it will be done by the word of Christ. Sinasabi sa kasulatan, at mga kidnapper, okay, mga nangingidnap, mga taong sinungaling at tumitistigo ng hindi totoo. Ito na nga yun, kung bakit lumalaganap ang mga hatred, alam mo yun? Diba? Kayo hindi tumitistigo ng totoo, tapos palalaganapin nyo ng mali. Baby, you will burn in fire. Burn and fire. Hey, content pa more. Content pa more. Content. Bibigyan ng lollipop. Bibigyan ng lollipop. Diba? Kita mo ang sinasabi? Itong mga ganitong tao at sino mang sumasalungat sa tamang aral at kagustuhan ng Diyos ay sinasabihan na naaayon sa magandang balita ng dakilang mapagpalang Diyos. Ipinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. So, ang mga taong nasabi dito, okay, mga swail, lapastangan, mga galit sa kalayawan ng Diyos, walang respeto sa magulang, mamamatay tao, mga sexual na immoralidad, pakikipagtalik sa kapwa, mga kidnapper, mga gumagawa ng testigong mali, mga hindi totoo, mga sinungaling, mga hypocrite. You will burn in hell. Amen?
burn in hell. Rar. Ano ang sinasabi dito? Ang mga taong to ay bibigyan ng lollipop mamaya. Biro lang mga kapatid. Mga kapatid, isa lang ang gusto ng Diyos. Okay? Magbago. Kailangan mong baguhin ang kalayawan ng iyong laman. Pagmamahal po ang ibinibigay ng Panginoon at hindi pagpaparusa sa tao. Okay? Pagmamahal ang binibigay ng Diyos sa kanyang salita at hindi po pagpaparusa sa tao. Kasi kung nakaya nga namin sa kaloob ng Diyos by His Spirit, hindi po sa aming kakayahan. Nakayanan ng mga kapatid natin dyan, kaya rin ng iba. Kung ibibigay nila ang kanilang puso at palalapitin nila ang Panginoon para, alam mo yon, itaas sila sa makakabuti para sa kanila. Pero maniwala ka, as long na ikaw ay gumagawa ng kasamaan, ang evil ay hindi magdi-depart sa iyong bahay. Ang problema, alam mo yon, maniwala ka, lahat ng problema hindi aalis sa iyong tahanan. Sinabi yan sa Proverbs, those who do evil for good, those who hate good for evil, evil will not depart from their house. Kung ayaw mo sa kabutihan at kagustuhan ng Diyos, ang evil or alam mo yan, kasamaan ay hindi aalis sa inyong tahanan. So ibig pong sabihin, marami kayong problema, stress, ganyan, yun na yun. Okay, so the end of the day, talagang pagmamahal pa rin ang ibabalik ng Panginoon sa lahat ng tao. Hindi tayo pwedeng mag-override sa free will nila. Just share and let touch your heart. Amen. So, hindi kasi dito magmamatter yung, alam mo yun, alam mo yun, kahit na kami ay magngangaw dito, kung malayo talaga ang puso ng mga taong yan sa Panginoon, hindi po namin kaya kasing baguhin ang puso ng tao. Diyos lamang po ang makakagawa nun. Okay? At least napakinggan nila yung salita ng Diyos. Ang nakakatakot kasi dito is yung wheat and weeds. Matthew chapter 13. Naakala nila, ang na-receive nila ay salita na galing sa Diyos. Okay? Yun yung weeds or damo. Yung damo, yun na yun. Kaya, alam mo yun, marirealize natin na sinabi ng Panginoon doon na bubunutin sana nung anghel. Bubunutin po ba namin, Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Wag, hayaan mong lumago yan pareho. Then yung weeds dyan or damo ay itatapon sa lake of fire. Sa Matthew chapter 13, basahin nyo yung parable dyan na na-receive ng mga tao. Kaya nakakatakot po na basta ka lang makikinig tapos hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Yan yung nakakatakot dyan. Makikinig ka sa isang taong nagsasalita ng salita ng Diyos tapos wala kang Bible, okay? Wala kang Bible na binabasa o hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, dyan ka. Yan ang nakakatakot. Kasi kitang-kita natin kung ano yung nangyayaring malalang deception sa mundo. Okay? Sila sabi sa kasulatan, magpatuloy po tayo, verse 12, thanks for God for mercy. Diba? Yung awa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Paano po mapupunta sa langit? The gate of heaven is, di ba sinabi doon, is narrow. Alam mo yon, hipot ng pagpunta sa heaven. Okay? Napakakipot ng daan patungo sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero binigyan tayo ng way ng Panginoon para makarating doon. At ito yung Panginoong Hesukristo. Ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang pagmamahal na salita. Ito na po yan. Ngayon, kung babasahin mo ang kanyang kaloob, ibibigay mo ang puso mo, makikilala mo siya. At sinabi nga ng Panginoong Jesus, ang sino mang susunod sa kanya, to be his disciple, let him deny himself and follow me. Ano man ang makamit mo o makuha mo sa mundong to, at mawala yung soul mo, anong pwede mong ipalit doon? Diba?
Anong sabi ni Jesus doon? After niyang sabihin na deny yourself. Makuha mo man, ano yung sabi doon? Makuha mo man ang langis, makuha mo man ang kayamanan ng mundo, yung soul, anong pwede mong ipalit doon? Wala. 'Di ba? May mas mahalaga pa ba sa yung kaluluwa? May mas mahalaga pa ba sa yung soul? 'Di ba? Yun talaga yung kaloob ng Panginoon. At tanggihan ng kasamaan ng mundong ito. That Galatians 2:21 pakibasa po. Pwede mo siyang basahin ng po. Diba? Iisa ang way ng Spirit. Iisa ang way ng salita. At iisa ang way ng Diyos. It is Jesus. So alam natin ang pagtanggap sa Panginoon ay laging mabuti. Diba? Tingnan nyo, ang daming religion sa mundo. Pero hindi alam kung paano baguhin ang buhay ng tao. Ang daming religion sa mundo. Pero tingnan mo, hindi mabago yung ugali ng mga tao. Why? Kasi piniplease nila yung mga tao para bigyan sila ng pera. Naging business kasi ngayon ang salita ng Diyos. Maniwala po kayo. Naging business ngayon yung salita ng Panginoon. Alam nyo, nakakaawa kasi dito ay yung mga taong madadamay. Yun yung nakakaawa kasi dito. Yung mga taong madadamay, yung mga taong, alam mo yun, gusto sanang makarating sa Panginoon. Basahin nyo ang Matthew chapter 23. Tingnan nyo, sinabi ng Panginoon doon, kayong mga Pharisee at teacher of the law, sinara nyo mismo sa harapan ng mga tao ang kaharian ng Diyos. Tingnan nyo. Kasi, kapag ikaw ay nagsisimba sa simbahang yan, tapos hindi nababago ang iyong laman, ang iyong kagustuhan, walang pagtanggi sa kasama ng mundo, kapatid, nakakatakot yan. Why? Kasi kaya tayo tinawag sa mabuting balita ng salita ng Diyos para tanggihan ang kasamaan ng nangyayari sa mundo. Tingnan nyo ang mundo. Tingnan nyo ang nangyayari sa mundo. Awayan, kasuklaman, ano pa? Hatred, unforgiveness, flesh. Diba? Tingnan nyo ang nangyayari sa mundo. Amen? People to tell what is the truth to say. As long, sharing the word of God is to condemn sinner, people to tell of the truth of the same. May sinabi sa John chapter 12, okay? Verse 48, kung di ako nagkakamali, ang Panginoon ay, sabi doon, in the last days, someone who come that will condemn the people of this world. Ibig sabihin, ito ay ang Panginoon in His kingdom na nagahari sa kanyang mundo.
Now, if you are a sinner, alam mo na ang Panginoon ay hindi bumalik o pumunta sa mga righteous or mga sinasabi na nasa sinanog. Ano yung nasa sinanog? Modern Pharisee o mga Pariseo. Pumunta ang Panginoon sa mundong to para sa mga sinner. Ang sinner ay ano? Katulad